Ito, nagpapapansin na naman itong kampo ng Duterte Bloc sa pangungunayan ni Senator Amy Marcos. At humihingi daw siya ng tawad sa kanyang ama dahil hindi niya nabantayan itong si Bongbong Marcos. Hindi nakakalimutan ng tao, Senator Amy, yung ginawa mo sa kapatid mo na pagtatraidor at paninira. Sarili mong pamilya yan. Kaya hindi na maayaalis sa isip ng tao yan, lalong-lalo na sa kailukanuhan. At napapansin nyo rin ba na pagkatapos ng araw ng Davao, yung meeting di Avance ni Inday Sayat, sunod-sunod na ang naratibo ng mga kapanatiko niya. Una dito, si Senator Robin Padilla na nagdala pa ng dramang maleta sa Supreme Court. Matapos niyang punapunahin na may impeachment daw, may krisis. O may impeachment pala. Bakit siyang bring him home na yan? Ang inuuna nyo, ganun pala't sinasabi mong may krisis. Ito pang si Leandro Lepiste na nagpunta ngayon sa ICI at nangihingi daw kuno ng mga report na nangyari dyan sa Independent Commission na yan. Itong si Barsayan na panay ngayon ang puna sa presyo ng gasolina. Wala naman tayong magagawa dyan. Pag-aralan nyo kasing mabuti ang problemang kinakaharap ng buong mundo na nakakaapekto sa Pilipinas. Bago kayo tumalak na naman. Kapansin-pansin, hindi ba? Yung grupo ng Duterte Bloc ngayon, abot ang mga naratibo sa ating Pangulo. Dahil alam nila ang ganda ng solusyon na ginagawa ni President Bongbong Marcos sa pagharap dito sa krisis na ito. Kabit-kabila ang opening ng mga infrastructure na nakakapaghatid ng kaginhawahan sa ating mga kababayan. Plus pa dito yung mga ayuda, yung mga diskwento sa MRT, sa LRT, sa mga toll fee, at yung mga ginagawa niyang mga solusyon dito sa presyo ng gasolina. Itong excise tax, mababawasan na din yan. Abangan na lang natin. Kaya ngayon, abot na naman ang kanilang paglalabas ng mga naratibo. Pansinin natin yan, mga kababayan. Yan ang diskarte ngayon ng kampo ni Inday Sayat. Pero sa kabila niyan, tuloy-tuloy ang good governance ni Pangulong Bongbong Marcos. Kaya Senator Amy, kung hihingi ka ng tawad sa tatay mo at kuno, hindi mo nabantayan si President Bongbong Marcos. Mainam pa nga at hindi mo nabantayan dahil napakaganda ng kanyang pamamahala, may direksyon, may mga programa, at hindi nagpapadikta sa kung sino mang Poncio Pilatong sinasabi mo nakabantay sa kanya. Ikaw ang hudas sa pamilya, kaya kung gusto mong humingi ng tawad, huwag kang magngangawa sa social media. Pumunta ka sa sementeryo, sa libingan ng mga bayani, at dun ka humingi ng tawad sa tatay mo. Ihingi mo ng tawad yung ginawa mo sa sarili mong pamilya, sa sarili mong kapatid, sa sarili mong kadugo. Kung talagang totoong kadugo mo nga ang mga Marcos.